Napababa na po yung corporate income tax sa mga locators, yung mga registered business enterprises to 20% from 25%. Sir Libre Mike? na po. Apo, go ahead pa. Opo, nabanggit po ninyo ang equalizer, no? Pero sa ganang atin at napag-uusapan po yung equalizer. Pero pagkausap po naman po, ang mga ordinaryo nating mga kababayan, pag sinasabi daw na lumago ang ekonomiya, tila para sa kanila ang paglago ay hanggang sa paper economy lang. Hindi raw nararamdaman sa laylayan ng lipunan. Sir Mike, paano ba ito natin ibabangga doon sa sinasabing mga adjustments o mga paglago sa ekonomiya in the past 3 years? Sir? Well, talagang yung importante ngayon is to bridge the gap, no? Lalo na kasi technology is also one of the biggest equalizers, no? Yung paggamit ng best technology para ma-boost yung productivity lalo na ng agriculture. Kasi bakit po? Ang agriculture nag-i-employ ng 20% ng ating total workers sa Pilipinas, pero ang ambag niya sa ekonomiya is only less than 8%. So it goes to show na yung mechanization, higher yielding seed para ma-boost yung output or production at a lower cost, no? Yung mga resilient na varieties, mas maraming ani kada hektarya, yung mga highly mechanized. Yan po yung best technologies from Israel, from Taiwan, may mga tie-ups na po doon, no? Even the private sector, no? Isang malaking business group and conglomerate na trying to become the one of the biggest vegetable producer, no? Just initially sa Central Luzon, i-replicate yan around the country using greenhouses and the best. Yun po talaga yung teknolohiya yung magpapabilis. Even in manufacturing, yan, yung mga FDI, yung mga foreign direct investments na magdadala ng mga best technologies dito sa agriculture, sa poultry, sa livestock, and yung ano rin po, yung in attracting foreign investors, no? Yung incentives, yung create more, no? Napababa na po yung corporate income tax sa mga locators, yung mga registered business enterprises to 20% from 25%. Noong panahon ng pandemic, yung create po, ano at galing 25%. Initially, before that, it was 30%. So, yun, from 30%, naging 25%, ngayon, 20% na lang po yung corporate income tax. Tapos yung malinaw, mas in-enhance po yung create, yung ginawa pong mas malinaw yung tax exemption sa VAT, yung mga tax deductible sa kuryente para mas malapit-lapit yung gap natin, no? Makakompete tayo sa the likes of Vietnam and other Asian countries when it comes to attracting more investments. Yan din po yung ibang reform measures pa po, no? Like yung SIMEPA, no? Yung pinababa yung transaction tax 2.1 from 0.6 para magikayat pa ng maraming foreign portfolio investments po dito dahil mas mura na po yung buwis pag mag-invest sila sa stock market. Pag new issuances po yan, yung documentary stamp tax, binaba na po from 1% to 0.75. So tipid din po ng 0.25. So ayun naman po yung trabaho talaga ng pamahalaan is to create an environment that is more conducive, lalong lumago yung negosyo, maglikha ng trabaho. Yun po yung role niya no? Para ayun, syempre, as much as possible, free market, no? Democracy tayo, and magkikaya tayo kasi namumuhunan. Yan po yung objective nila, kumita. Kaya nga po sila pumupunta dito. Yan, yung ease of doing business, yan po yung mga kailangan trabahuin pa further. Kasi yung mga tulad ng Vietnam, command economy po yan, no? Socialist, no? China, kung sinabi na padaliin yung proseso, yun, talaga yung paperwork, no? Kasi syempre sa demokrasya, you have to, dito sa ating bansa, you need to deal with the national government, pero naayos na po yan yung ARTA, di ba? Yung anti-red tape na agency, no? Pati yung ibang reform measures on that, no? Bawasan yung paperwork, yung number of signatures required, no? Yung mga permits, no? Yung mga right-of-way issues, lalo sa infrastructure project, yun, and so on and so forth, no? Ayun po yung mga polisiya na para lalo pa pong mahikayat natin yung maraming mamumuhunan, lalo na from abroad, to set up shop here, make money, pababain pa po yung presyo ng kuryente, no? At para lalong kumita, no? Lalo na yung mga heavy industries, no? Yun, and so on and so forth, no? Yung mga polisiya na yun, no? Yung ibus yung productivity ng agriculture, ng manufacturing. So,
Yun, education being the biggest equalizer, maraming taong aangat sa kahirapan, di ba? Maraming natatapos sa pag-aaral, kasama kakibat din po yung tamang nutrisyon. Siyempre, dapat masustain, no? At makatapos po yung, especially the poorest of the poor. At kung nagkahanap buhay na po sila, mas aangat ang ating ekonomiya. Daming angat sa kahirapan, yung technology also. Like Opo. STEM, that's why STEM courses is very important.